Kayo po'y makakaupo na. Muli po tayong manalangin. Amang banal, salamat po muli sa pagkakataong ito na kayo po ay aming masamba bilang isang simbahan. Salamat po sa kalakasan na inyo pong kaloob upang kami makaparito. Salamat din po sa inyong pag-iingat sa amin in our travel papunta po dito sa lugar na ito. Pinupuri po namin kayo at sinasamba sapagkat kayo po ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Lagi mo po, Panginoong, bigyan kami ng malalim na pagkauhaw sa inyo pong mga salita. Upang nang sa ganun po, Panginoon, aming tunay na maranasan ang transforming power ng salita mo. Wala po kayong lalagpasan at patuloy po namin idinadalangin ng Panginoon. Iligtas mo po ang mga wala pa kay Kristo at patatagin ang pananampalataya ng mga nakay Kristo na. Sa pangalan lamang ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series on the letter of Paul to Titus, Counterculture, Living as True Christians in this Broken World. At sa umaga po na ito, ang pamagat ng ating pag-aaral ay Devastation and Deception, Confronting False Teachers. Devastation and Deception, Confronting False Teachers. Siguro yung iba po sa inyo, iniisip ninyo, ayan na naman, Pastor, no? We will talk about once again itong mga false teachers na to. Kung maalala po ninyo sa ating past sermon series sa 1st and 2nd Timothy, meron ding mga topic na binabanggit po si Pablo patungkol sa mga false teachers. At dito po, in the letter to Titus, muli na namang binanggit ni Pablo. Muli na namang siya nagbigay ng babala, ng instruction kay Titus with regards to false teachers. Bakit po ganun? Bakit parang lagi nating makikita sa mga sulat na ito ni Pablo, no, ito pong mga tinatawag natin na mga pastoral epistles, itong topic o itong tema ng false teachers and false teaching? Because one of the duties of a pastor or elder is to rebuke false teachers and to refute their false teaching. Perhaps isa yan sa mga pinakamahirap na trabaho ng isang pastor o ng isang elder, to rebuke. No? Ano ba sa Tagalog yung rebuke, no? Pag nagkamali yung isang tao, nagkakamali yung isang tao, you will show him yung kanyang pagkakamali. No? So you will rebuke him. Pero hindi lang po doon natatapos itong trabaho ng isang pastor when it comes to false teachers. Kailangan ding i-refute yung kanyang pagtuturo. Ibig sabihin, kailangan ipakita na hindi tama yung itinuturo niya, na ito'y kontra sa salita ng Diyos. And therefore, bilang isang pastor, kailangan ipakita niya na hindi tama ang kanyang itinuturo ayon sa salita ng Diyos. Now, this is the reason why Paul commanded Titus to appoint elders who are qualified in order to do this specific work of silencing and rebuking false teachers. Hindi po ba last Sunday, yan yung ating pinag-aralan, yung mga qualification ng mga itatalagang pastor o elder ni Titus sa mga simbahan sa Crete. At kung pag tinignan po ninyo yung hagod ng buong passage mula last Sunday hanggang sa passage natin ngayon, in verse 10, mababasa nyo, for there are rebellious people. No? For there are rebellious people. Yung salitang for, yun yung nagko-connect doon sa previous statement ni Paul sa mga qualification ng mga elders. Bakit kailangang qualified ang mga pastor na itatalaga sa mga simbahan? For this very reason. Yung sinabi po niya in verse 10. Kaya makikita natin na meron talagang matibay at malalim na dahilan si Pablo kung bakit kinakailangan na merong pamantayan ang mga maglilingkod sa simbahan. Lalong-lalo na kasi kalat itong mga pagtuturo, mga huwad na pagtuturo na dala-dala ng mga false teachers na to. Hindi lamang in Ephesus, no, kung matatandaan po natin sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo, pero even in the island of Crete. So Titus, as the official apostolic representative of Paul in the island of Crete, must guard the church against false teachers.
Hindi lang kasi basta pastor itong si Titus, katulad ni Timothy, siya yung kinatawan ng isang apostol. So meron talaga siyang daladalang authority na mula kay Apostol Pablo. Kaya nga meron siyang kapangyarihan na magtalaga ng mga qualified elders sa mga simbahan sa Crete. Pero kinakailangan na bilang isang apostolic representative, kailangan masigurado ni Titus na protektado laban sa mga maling katuruan, laban sa mga huwad na tagapagturo ang mga simbahan na to. And he must do this. Paano gagawin yun ni Titus? He must do this by appointing elders who possess spiritual maturity, doctrinal competence, and who are accurate in handling and interpreting the scripture. Kung isa sa mga trabaho ng pastor ay mag-rebuke ng false teachers, kinakailangan hindi lamang sila matured spiritually, kinakailangan maalam sila sa mga katuruan ng Biblia, sa mga doktrina na itinuturo at pinanghahawakan ng Kristyanismo upang nang sa ganon, alam nila kung paano protektahan ang simbahan laban sa mga maling katuruan. Alam niyo po mga kapatid, if we are to remain faithful to the Savior that the gospel declared in the opening verses of Titus chapter 1, we too must be prepared to confront false teachers in order to preserve the doctrinal purity of the church. Bakit po ganon? Because the doctrinal purity of the church directly guards the integrity of our lives. Meron po talagang koneksyon, mga kapatid, yung ating mga doktrinang pinanghahawakan sa integridad ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Meron talagang direct connection yung mga paniniwala natin sa ating pamumuhay. So yung pag-confront at pag-rebuke sa mga false teachers and false teaching ay hindi lang exclusively trabaho ng pastor. Bagamat ang pastor ang mangunguna pagdating dyan, pero tayong lahat bilang mga mananampalataya ay inatasan ng banal na kasulatan para gawin po ito. Para protektahan ang bawat isa mula sa mga maling katuruan. Para protektahan ang simbahan mula sa mga maling katuruan. Kasi po, nais natin na maging tama din ang ating mga buhay. At ang pagiging tama po ng ating mga buhay ay nakaugat sa ating mga paniniwala. Kaya kinakailangan na ang ating mga paniniwala ay dapat talagang nag-uugat mula sa sinasabi, mula sa itinuturo ng Biblia. So paano po natin gagawin ito? In order to do this, we must deeply anchor ourselves in sound doctrines based on the careful interpretation of the Bible so that we may be competent to dismantle the false narratives brought about by false teachers. So, ang pastor, kinakailangang mahusay pagdating sa theology, pagdating sa doktrina ng simbahan, pero hindi lamang po ang pastor. In fact, lahat ng mga mananampalataya, inaasahan na merong malalim na pagkaunawa, malalim na pagkaalam sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang pagtingin upang malaman po natin kung tama ba o mali yung mga itinuturo ng mga pastor. Even yours truly, kahit ang mga pastor po ninyo dito sa GCF Pampanga. That's why we encourage you to open your Bible para talaga makita ninyo na ang aming mga itinuturo ay mula po sa Biblia. Because it is not our business to preach or to communicate to you our opinion. Bagamat kung minsan, lumalabas sa aming mga pagpipreach yung mga favorite naming theological topic.
But nonetheless, we must ensure na yung ating ipinapangaral, yung ating itinuturo ay mula po talaga sa salita ng Diyos. Now, since sound doctrine is essential to spiritual maturity, it is necessary that believers must know what constitutes a false teaching and must have the biblical skills in order to expose and refute it. Kayo po ba? Kapag meron kayong napanood na isang preacher sa telebisyon o kaya sa internet, o kaya naman meron kayong nabasang libro na best-selling, do we have the discernment para malaman na, itong sinasabi nitong tao na to, hindi ito yung itinuturo ng Biblia? Kasi madaming mga false teacher ngayon na hindi naman ganun ka-obvious yung kanilang pagtuturo ng kamalian. If we will be honest, mas magaling pa silang mag-quote ng Bible kesa sa mga totoong Kristiyano. Kaya madami ang napapaniwala po nila. Pero ang mga mananampalataya, kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong ability to know ano nga ba ang false teaching. Siyempre, malalaman lamang natin kung ano ang false teaching kung bihasa tayo sa ating mga doktrina. Kung alam natin yung mga tamang katuruan na mula sa Biblia. So exposing false teaching is essential to the survival and the health of the church. Hindi tayo makikipag-away. Pero minsan kinakailangan nating manindigan sa kung ano ang sa tingin natin ay itinuturo ng Biblia pagdating sa ating mga paniniwala o mga doktrina. Hindi dahil hindi natin mahal ang mga taong ganon, pero mahal natin ang simbahan ni Kristo. To the point na ang pagmamahal natin sa kanyang simbahan ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng pagtingin, pagpapahayag kung ano ang maling katuruan at pagpapakita na ito ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan. So ngayong umaga, nais ko pong sagutin natin itong katanungan na ito. How to handle false teachers and their false narratives. Ano ang dapat natin gawin? From our passage, I believe, binibigyan tayo ng kasagutan ng Scripture on how to handle false teachers and their narratives. Yung kanilang mga pagtuturo, yung kanilang mga false teaching. Simulan po natin. Number 1, anong dapat natin gawin? How to handle or how to confront false teachers. Number 1, silence the false teachers and protect the church from their exploitation. Silence the false teachers and protect the church from their exploitation. Pakinggan po ninyo ang verse 10 to verse 11. So verse 10, nagsimula si Pablo, sabi niya, for there are many rebellious people. Yan po yung sinasabi ko kanina kung bakit kinakailangan na yung mga elder, yung mga pastor ay mga qualified. Because of this reason. For there are many rebellious people, full of empty talk and deception, especially those from the circumcision party. Hindi naman talaga nawawala yung problema ni Pablo sa mga Hudyo na yan. No? Itong mga circumcision party na to, ito yung mga Hudyo na ang kanilang paniniwala ay kailangan mong dagdagan ng pagtupad sa batas ang iyong pananampalataya kay Kristo bago ka maligtas. Now, if someone said na hindi sapat na manampalataya ka lamang kay Kristo, kailangan dagdagan mo ng mabuting gawa. Or if a pastor preach a message like that, tatanggapin ba natin ang ganung pagtuturo? What if sabihin niya, kailangan mo 90% faith in Christ, but 10% is up to you? Tatanggapin ba natin yon? Obviously, alam natin na hindi yon ang itinuturo ng Biblia.
Kahit pasabihin ng mga tao na ang actually si Kristo, He can give you 90% of your salvation. But the remaining 10%, kailangan mong pagsumikapan, kailangan mong pagtrabahuhan, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan. If that is the case, then yung ganong klaseng pagtuturo ay maliwanag na isang huwad na pagtuturo. And itong mga sinasabi ni Pablo na ito, these people who belong to the circumcision party, ganon ang kanilang itinuturo. Hindi sapat na manampalataya ka lamang si Kristo. Hindi sapat si Kristo para maligtas ka. Kailangan mong dagdagan ng pagsunod sa batas, ng mabuting gawa. Now, ano daw ang dapat gawin sa kanila? Sabi ni Pablo. Basahin po natin in verse 11. Sabi ni Pablo, it is necessary to silence them. Ang tindi kaya ng pagkakagamit ni Pablo ng salita na yan. And even in Greek, mamaya makikita natin, no? Pero napakatindi ng sinabi ni Pablo. Kumbaga sinasabi niya, patahimikin mo sila. Sa ating kapanahunan, pag sinabing patahimikin mo sila, iba yung pumapasok sa ating kaisipan. Though hindi naman yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Pero napakatindi ng kanyang utos kay Titus kung paano dapat itrato itong mga taong ito na nagtuturo ng kamalian. It is necessary to silence them. Why? Because they are ruining entire households by teaching what they shouldn't in order to get money dishonestly. Hindi lang sila nagtuturo ng kamalian na yung kanilang maling pagtuturo ay pwedeng magdala sa impyerno sa mga tao. Hindi lang yon ang kanilang ginagawa. Nang aabuso pa sila ng mga tao. So ginagamit nila itong kanilang pagtuturo para ano? Para humuthot ng salapi sa mga taong nakikinig sa kanila. Ginagawa nilang isang hindi hanap buhay pero ginagawa nilang racket. Yung pagtuturo ng maling katuruan in order to get money dishonestly. Kaya sabi ni Pablo, silence them. The reason, mga kapatid, why Paul laid out to Titus the biblical qualifications of elders and pastors is because of the presence of false teachers in Crete. I hope very obvious na sa atin yan, mga kapatid. Na meron talagang pamantayan na dapat makita. Not perfectly, pero merong pamantayan na dapat abutin ang mga pinuno ng simbahan. Kasi ang trabaho nila ay protektahan ang simbahan laban sa mga false teachers na ito. This is the reason why the churches in Crete must be put into order by appointing qualified elders who will shepherd and guard them from false teachers. Kasi kung hindi qualified yung magpapastor sa isang simbahan, kahit ano na lang pwedeng ituro, kahit sino na lang pwedeng mag-preach. If you know GCF, especially GCF Pampanga, napaka-selan po natin pagdating sa ating mga ini-invite na guest preachers. Pag sinabi kong maselan, hindi yung personality ng tao, pero yung kanyang katuruan. Ano ba ang kanyang paniniwala? Paano ba ang paraan ng pagtuturo niya ng salita ng Diyos? Because we want to guard the pulpit of our church. Bakit po ganon? Kasi kapag meron pong nag-preach at mali ang kanyang itinuro, it can cause confusion, damage, and worse, talagang outright false teaching na kung saan babaguhin niya yung ating mga paniniwala na alam natin na hindi sang-ayon sa salita po ng Diyos.
Now, katulad po ng sinabi ko kanina, starting in verse 10, Paul gave to Titus the rationale for appointing spiritually matured, and biblically competent elders in every town in Crete. Yun po yung verse 10. Ano yung pagkaka-describe ni Pablo sa mga false teachers? Ano daw ang kanilang itsura? Paano mo malalaman na false teacher ang isang tao ayon kay Pablo sa mga talata na to? So he described these false teachers as rebellious people. Perhaps because hindi nila tinatanggap yung apostolic teaching of the gospel. Kinokontra nila yung mga katuruan ng mga apostol. They are rebellious kasi hindi sila nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ano pa? Full of empty talk. Diba? Napakadami nilang mga sinasabi na napakagandang pakinggan pero wala namang laman. And worse, they are deceivers. Manlilin lang. Another description of these false teachers is that they are Jews. Yung sinabi ko rin po kanina. Most probably, these Jewish false teachers teach that circumcision is necessary for salvation. So itinuturo nila, kung gusto mong maligtas, kailangan maging Hudyo ka muna. So, binabalik nila yung mga tao doon sa mga batas ni Moises na malinaw naman na isinakatuparan na ni Kristo sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Pero itong mga tao na to, itong mga Jewish false teachers, na topic din ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, ganito ang pagtuturo. So kapag ang isang nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo, plus works, plus sacraments, plus baptism, plus church membership, alam na po ninyo na hindi yan isang guro o tagapagturo na mula sa Diyos. Obviously, that preacher or that teacher is false. Kasi dinadagdagan niya ang gawa ni Kristo na sapat para sa ating kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, sa katotohanan, these are the very characteristics of false teachers. Yung mga binanggit po ni Pablo, they are rebellious, no? They are full of empty talk and they are deceivers. They deceived people by their flattery using a mixture of biblical truths and destructive errors. Yan ang problema sa mga false teachers, kaya kinakailangan talagang maging mahusay tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kasi ang kanilang ginagawa is that hinahaluan nila ng mga katuruan ng Biblia yung kanilang mga pagtuturo upang nang sa ganon, hindi agad mabisto na hindi tama ang kanilang mga sinasabi. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kahit sila naman ay nagko-quote ng verses, kahit sila naman ay nagpipreach ng Biblia, pero pag tinignan mo ng malalim ang kanilang mga sinasabi, makikita mo na hindi yan ang itinuturo ng mga talata na sinasabi nilang pangsuporta sa kanilang sinasabi. Di ba merong isang kilalang kulto sa Pilipinas na yung anong tagline niya, itanong mo, tapos sabi, Biblia ang sasagot. At madaming mga tao ang manghang-mangha sa kanya na para bang memorize niya ang buong Bible. Pero pag tinignan mo ng mahusay yung mga talata na kino-quote niya, makikita mo na hindi yon ang sinasabi at itinuturo ng mga verses na kino-quote niya. That's the problem with false teachers. Mahilig din silang mag-quote ng Bible. Kaya nga mga kapatid, we must be discerning. Because these false teachers, they twist the scripture in order to advance their selfish motives.
which is according kay Pablo, is to get money dishonestly. So para sa kanila, pera lang talaga ang kanilang nais. Ginagamit nila ang Biblia hindi para ituro ang katotohanan, ginagamit nila ang Biblia para mang-abuso ng kapwa-tao, para kunin ang kanilang mga pera. Nililin lang nila yung mga tao na nakikinig sa kanila at sinasabi na kailangan ninyong magbigay sa amin ng mga pera at pagkatapos pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi ba madaming mga ganyan sa Pilipinas, maging sa ibang bansa? Merong isang kilalang false teacher sa Amerika na mayaman siya, pero yung kanyang yaman, hindi dahil negosyante siya, hindi dahil mayaman talaga siya, pero dahil yon sa kanyang simbahan na libo-libo ang mga miyembro. Yumaman siya dahil sa kanyang pagtuturo na kapag naging Kristiyano ka, you will be prosperous. You will not get sick. Your problems will cease. And then one time, itong false teacher na to, nag-appeal siya sa mga tao. Alam niyo kung ano ang kanyang appeal? Bibili daw siya ng kanyang bagong private jet. Alam niyo po sa Amerika, madaming mga pastor na bilyonaryo at merong mga sariling private, may mga sariling eroplano. Imagine for a pastor to have that luxury. At alam nyo, ang simbahan nila ang nagbabayad ng mga ganong uri ng kanilang pamumuhay. Sila ang malinaw na dinidescribe ni Pablo dito po sa mga talata na to. They are getting money dishonestly from people. One of the primary marks of false teachers is that they are greedy for money. Kahit saan kayo tumingin, kahit pa yung ating kababayan dyan sa Lubao na ngayon ay nasa Davao, alam natin kung paano niya abusuhin ang kanyang mga miyembro. Di ba meron silang mga miyembro na inuutusang magbenta ng kung ano-ano sa kalsada o di kaya naman mamalimos. At kapag tinignan mo ang kanyang buhay, talaga namang yumaman siya. Pero by exploiting people, by abusing them, using the Bible in order to advance their selfish agenda. Wala talaga silang pakialam sa katotohanan. Hindi nila mahal ang mga tao. Ginagamit lamang nila ang Biblia para sa kanilang sariling kagustuhan. Now in contrast, a true and biblical teacher of Scripture must not be greedy for money. Isa yan sa mga qualification ng isang pastor. Hindi daw siya dapat gahaman sa salapi. Hindi yung pera ang kanyang motivation in doing the ministry. Pero itong mga false teachers, yan ang kanilang motibasyon. Aside from not being greedy for money, a true and biblical teacher or a true and biblical leader or pastor must also be up to the task of protecting the church against false teachers by silencing them. Yan yung trabaho ng mga pastor. Sabi ni Pablo kay Titus, it is necessary to silence them. Now, tignan po natin. Ano ba yung ibig sabihin ng salitang silence na yon na ginamit ni Paul in verse 11? Now, the Greek word translated as silence in verse 11 literally means to stop the mouth, to put something in the mouth in order to prevent someone from speaking. Yan yung ibig sabihin ng salitang Griego na ginamit ni Pablo dyan. Silence them. Literally, sa Tagalog, lagyan mo ng harang yung kanyang bibig. Takpan mo yung kanyang bibig. Stop the mouth para hindi siya makapagsalita.
Yan yung sinasabi ni Pablo kay Titus na dapat niyang gawin. Ibig sabihin mga kapatid, hindi dapat mabigyan ng pagkakataon itong mga false teachers na to na makapagturo, makapag-preach. They must not be given a platform in order to advance their false teaching. This emphatic instruction of Paul to Titus highlights the seriousness and dangers of false teachers in the lives of God's people. Napakatindi ng salitang ginamit ni Pablo. Silence them. Stop the mouth. Do not entertain them. Do not give them the opportunity to address people. Kasi nga, destructive ang kanilang mga pagtuturo. Pero we will silence false teachers hindi lang para matigil yung pagpapakalat nila ng mga maling katuruan, pero false teachers must be silenced so that they will not be able to abuse people. Kasi yun talaga yung kanilang goal, di ba? Talagang inaabuso nila ang madaming mga tao through their false teaching. And the people of God must be protected at all costs against these dangerous errors being propagated by these counterfeit teachers. Protektahan natin ang bawat isa upang nang sa ganon, hindi lang para hindi tayo malason, hindi nila malason ang ating mga isip, pero para maprotektahan tayo sa kanilang mga pang-aabuso sa mga tao. Simply put, mga kapatid, false teachers must be silenced. It is the collective responsibility of both the elders and the entire congregation to ensure these destructive lies are never given a platform. We must expose them, calling them out by name, so that people are protected from their dangerous teachings and abusive behavior. Kaya ito po ang aking pakiusap sa inyo. If ever man po na meron kayong pinapanood in social media na isang pastor na hindi nyo kilala, you please consult with me. Tanungin po ninyo ang inyong pastor. O kung meron kayong libro na binabasa, o kaya naman isang libro na gusto nyong ipangregalo, if you are not sure, hindi nyo kilala yung author, please consult with your pastor. Tanungin po ninyo ako, Pastor, okay ba itong author na ito? Okay ba na pakinggan namin itong teaching o preaching ng pastor na ito? And if you want, I can give you list of people na wag ninyong dapat pakikinggan, wag ninyong dapat babasahin. And I can also give you list of people na mga mahuhusay at mga tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos na pwede nyong basahin ang kanilang mga libro, pwede nyong pakinggan ang kanilang mga pagtuturo. Because responsibility po nating lahat na protektahan ang ating mga sarili laban sa mga maling katuruan at protektahan ang buong simbahan mula sa kanilang mapanirang pagtuturo at mga pang-aabuso. So let's go to point number 2, how to handle or how to confront false teachers. Number 2, stop and rebuke false teachers to prevent them from further doctrinal deviation. Stop and rebuke false teachers to prevent them from further doctrinal deviation. Sabi po ni Pablo in verses 12 to 14, one of their own prophets said, dito nag-quote si Pablo ng isang hindi mananampalataya para mas maipakita niya yung pagiging solid ng kanyang argumento. Sabi ni Pablo, quoting this person, sabi niya,
Cretans are always liars, evil beasts and lazy gluttons. Verse 13, this testimony is true. For this reason, rebuke them sharply. Pansinin po ninyo yung mga ginamit na salita ni Pablo. Napakatindi. Di ba? Hindi uso kay Pablo yung kailangan gentle ka, kailangan alam mo yon kailangan mahinahon ka. Walang ganon. Kung titignan natin ng mahusay itong mga salitang ginamit ni Pablo, pagdating sa mga false teachers, hindi tayo pwedeng maging mabait. That's why we need to silence them. We need to rebuke them sharply. Sabi ni Pablo, for this reason, rebuke them sharply, so that they may be sound in the faith, and may not pay attention to Jewish myths and the commands of people who reject the truth. So anong ginawa ni Pablo dito? So to further solidify his instruction to Titus with regards to false teachers, nag-quote si Pablo ng isang kilalang propeta na taga-Crete. Hindi po yan isang Kristiyano, pero kilala kasi siya ng mga Griego. Ang pangalan niya ay si Epimenides. Kilala siya bilang isang propeta, a religious reformer, predictor, and a poet. So respetado siya among the Greeks during that time. At hindi lang yun, mamamayan din siya ng island of Crete. So para ipakita ni Pablo yung kaseryosohan ng sitwasyon na kinakaharap ni Titus, para masigurado niya na seryoso ang trabahong gagawin ni Titus, kinote niya itong mama na ito. Yung kanilang kababayan, ito mismo ang sinasabi sa kanila. Ano daw ang mga Cretans, especially the false teachers? They are liars, evil beasts, and lazy gluttons. Ganyan ang pagkakadescribe nitong si Epimenides sa mga taga-Crete. This statement is regarded in the Greek world as a true statement that came from this person. So may mga nagsasabi na talagang sinabi niya itong statement na ito. Ganyan talaga yung mga tao na yan. Titus, ganyang uri ng mga tao ang pagpapastoran mo. Ganyang uri ng mga tao ang pangangaralan mo ng ebanghelyo. Make sure qualified ang mga elders na itatalaga mo sa bawat syudad. Kasi ganitong uri ng mga tao ang pagmiministeryohan mo. Ganitong uri ng mga tao ang dapat makarinig ng katotohanan. Ganitong uri ng mga tao ang nangangailangan ng ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, bagamat hindi tayo kailangang maging mabait pagdating sa mga false teachers, sa kanilang mga false teaching, ang ebanghelyo pa din ni Kristo ang solusyon sa kanilang hidwang pagtuturo. Hindi tayo mamimili ng mga tao, bagamat to rebuke them is our solemn duty, but at the same time, they need to hear the gospel of Christ. Now, itong pag-quote ni Pablo sa mama na ito ay hindi nangangahulugan na ine-endorse niya itong propeta na ito, because obviously, hindi po ito isang mananampalataya. Sinasabi lang dito ni Pablo is that nag-a-agree siya sa sinabi ng mama na to na ganitong uri ng mga tao, itong mga Cretans. At ang utos niya kay Pablo, kay Titus, ang utos ni Pablo kay Titus, rebuke them sharply.
This is not a just normal rebuke. It is a severe rebuke. Yung kanina, yung unang utos niya, silence them. Stop the mouth. Pero ngayon, sabi niya, rebuke them sharply. Rebuke them severely. Ibig sabihin, para kay Pablo, hindi isang biro ang maling katuruan. Ito ay isang seryosong bagay na kinakailangan ng matinding pagkukorek at pag-handle. Ibig sabihin, mga kapatid, sa atin pong ministry, sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya, darating po talaga ang panahon na kapag kailangan nating manindigan, it will cost us something. Isa na dyan yung dadami ang mga galit sa'yo. Mawawalan ka ng kaibigan. Pwedeng pagbantaan ng iyong buhay. That was the story of our professor in the School of Ministry, si Pastor Chad Dexter. Sinasabi niya na meron talagang mga tao na gusto siyang mamatay. Because he is correcting their false teaching. So itong command po ni Pablo na ito, itong kanyang utos na rebuke them sharply. This command of Paul carries the weight of the absolute seriousness of the task that Titus must accomplish in Crete. Ang kagandahan lamang kay Titus, sabi ng mga scholars, is that mas matanda naman siya kumpara kay Timothy. No, si Timothy, madaling panghinaan ng loob dahil nga bata pa siya. Pero mukhang ito namang si Titus, may mas edad na siya kaysa kay Timothy. Kaya siguro, siya yung ipinadala, siya yung iniwan ni Pablo in the island of Crete. Kasi ganito kaseryoso itong problema. Ganitong uri ng konteksto ang ministry na isasagawa ni Titus sa island of Crete. So the job of Titus is not only to teach and appoint elders, but to rebuke sharply those who contradict the gospel of Jesus Christ. So, balikan natin yung mga sinabi ni Pablo in verse 11 or in verse 10, di ba? Yung mga circumcision party. They contradict the gospel of Christ by teaching people na kailangan mo pa ng batas para ikaw ay maligtas. Ang utos ni Pablo, kapag merong nagturo ng ganito, kapag merong nagdagdag sa perpektong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at nagsabi na kailangan mong dagdagan ng mabuting gawa para maging sigurado na ligtas ka, sabi ni Pablo, rebuke them sharply. Rebuke them severely. Kasi hindi po biro ang kanilang ginagawa. They are contradicting the very gospel of Jesus Christ. The gospel which is the power of God unto salvation. At alam po natin, when you get the gospel wrong, you will get everything wrong. Kapag mali ang pagkaunawa mo sa Ebanghelyo, magiging mali ang lahat ng pagtingin at pagkaunawa mo sa lahat ng bagay. Kapag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, magiging mali din ang pagtingin mo at paggunawa mo sa lahat ng bagay. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maging tama ang ating mga doktrina at protektahan ang bawat isa laban sa mga maling katuruan. So, Titus, the elders and pastors, and all Christian believers were mandated by the Scripture to confront false doctrines and false belief. Minsan po talaga, kailangan nating manindigan at ipaglaban ang ating mga doktrina. Kailangan nating protektahan ang ating mga sarili mula sa mga mapanirang pagtuturo sa ating paligid.
At alam niyo po, failure to do this could mean that we are indifferent to the clear command of Scripture with regards to false teaching. Kapag hindi natin to ginawa, ibig sabihin, hindi tayo seryoso sa sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, rebuke them, silence them. Siyempre, hindi tayo makikipag-away sa kanila, pero kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, when the truth of the gospel is at stake, we must not remain silent. Kapag merong mga taong nagtuturo at ang inaatake nila ay ang ebanghelyo mismo, may kinalaman sa iyong kaligtasan. Kapag dinagdagan nila ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kapag sinabi nila na ang ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo sa krus ay para maging halimbawa lamang siya sa mga tao at hindi upang bayaran ang kasalanan mo. Kapag ang sinabi nila na si Jesus ay isang revolutionary and not a savior, kapag ang kanilang sinabi, ang ebanghelyo ay patungkol sa pagpapalaya sa mga inaabuso sa lipunan, at hindi kung paano magkaroon ng kaligtasan ng mga tao, we must not remain silent when the gospel is at stake. Kapag merong nagsabi na si Jesus daw ay isang komunista at siya'y dumating upang palayain ng mga inaaping uri mula sa mga makapangyarihang mayayaman ng lipunan, at si Jesus daw ay naparito sa lupa upang pangunahan ng isang revolusyon na magpapalaya sa mga mahihirap, mga kapatid, we must not remain silent because that is not the Jesus of the gospel. The Jesus of the gospel is God who became man, live a perfect, obedient life to the law of God, and died a substitute death, was buried, and rose again in order to prove that He is the Son of God. So wag po tayong magpapalin lang, mga kapatid. When the gospel is at stake, we must not remain silent. We must expose false teachings and those who spread them. We must correct them with the truth of Scripture, but we must also be ready to rebuke them sharply when necessary. Alam niyo po, habang piniprepare ko itong sermon na to, ako mismo was reminded by this sermon na kailangan ko pa talagang mag-improve sa akin pong pagtuturo at pag-handle ng Scripture. Kailangan ko pa talagang pag-aralan ng mas malalim ang mga doktrina ng ating pananampalataya so that I can better serve you. Kaya nga po, tayo din. And by God's grace, I might be an example to you pagdating po sa pagpapalalim sa ating pananampalataya, pag-alam at pagiging dalubhasa sa Biblia, hindi para magmayabang, kundi para tulungan ng bawat isa, paglingkuran ng bawat isa, palalimin ang ating pananampalataya upang nang sa ganon, mas lalo nating makita ang kagandahan ni Kristo sa Ebanghelyo. This is very necessary. This is essential, mga kapatid, because the eternal destiny of many people are at stake when the truth of the Christian gospel is under attack. Kung mahal natin ang mga tao and we care for their eternal destiny, and when people attack the gospel, kailangan tayong tumindig. Kasi ayaw nating mapahamak ang kaluluwa ng mga tao.
Ayaw natin silang mapunta sa impyerno. Gusto natin na makasama, makapiling sila ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. So we will not remain silent. That's why believers must unite in protecting and preserving the doctrinal purity of the church. We must unite in protecting and preserving the doctrinal purity of the church. And Lord willing, magkaroon tayo in this church ng isang adult Sunday school wherein we can study the doctrines that we believe. Diba? Not for anything else, pero para lumalim tayo sa ating pananampalataya, para tumatag tayo sa ating pananampalataya. Pang nang sa ganon, hindi tayo matatangay ng samot-saring maling katuruan. And finally, let's go to our third and final point. Number 3, show the destructive effects of false teachers in people's lives. Show the destructive effects of false teachers in people's lives. Sabi po ni Pablo in verses 15 to 16, ang topic of discussion pa rin niya, mga false teachers, ito yung epekto nila sa buhay. Ito yung practical na epekto ng false teaching. Tignan po natin, verse 15. To the pure, everything is pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Tigil muna tayo dyan. Ano ba yung sinasabi dito ni Pablo? Now, I think, ang sinasabi dito ni Pablo has something to do with dietary restrictions. Remember, ano daw yung mga false teachers? They belong to the circumcision party. Ibig sabihin mga Hudyo. At alam natin sa mga Hudyo, maraming bawal kainin. Remember the story of Peter in Acts chapter 10, if I'm not mistaken. Di ba meron siyang nakitang vision? Madaming mga pagkain. May mga pagkain doon na bawal kainin ng mga Hudyo. Anong sabi ni Pedro? Lord, mula pa po nung bata ako, hindi po ako kumain ng ipinagbabawal. Anong sabi ni Kristo sa kanya? Sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging madumi ang nilinis ko na. So kabilang sa mga katuruan ng mga false teachers na ipinapakalat nila in the island of Crete and perhaps even in Ephesus na in-address din in 1 and 2 Timothy is yung mga dietary restrictions. Meron silang mga bagay na ipinagbabawal katulad ng pagkain. Pero maliwanag sa atin ang itinuro ng Panginoong Hesus na ang nagpaparumi sa tao ay hindi naman yung pumapasok sa kanyang katawan, kundi yung inilalabas ng kanyang bibig. Ang sabi ni San Marcos, by saying that, Jesus declared that all foods are clean. Ibig sabihin, walang ipinagbabawal ang Diyos na pagkain sa mga Kristiyano. Except of course, kung meron kang medical condition, but that's not the point. Pero itong mga false teachers, nagbibigay sila ng mga unnecessary restriction sa buhay ng mga tao. Meron na ba kayong narinig na bawal kumain ng tidtad? Sabi ng iba, pag walang puto, pero sa atin dito sa GCF, walang bawal na pagkain. Pero alam natin na merong mga grupo na ipinagbabawal yon sa kanilang mga miyembro. Meron pa ngang iba nagsasabi na kasalanan daw ang magpatattoo. Ay hindi po. That is not a sin per se. Pero, you see, ito yung mga bagay na ginagawa nila to restrict people. Yung freedom na meron tayo ay kanilang binabakuran. Kaya nga sabi ni Pablo, ganito sila. Ito yung epekto nila.
To the pure, everything is pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. So para sa kanilang lahat, madami talagang mga bawal. In fact, sabi pa ni Pablo, both their mind and conscience are defiled. Verse 16, they claim to know God. Di ba? Anong sinasabi nila? Mas banal kami sa inyo kasi mas madaming bawal sa amin. Kung babae ka, bawal kang magpagupit. Dapat mahaba yung buhok mo. Kung lalaki ka, dapat wala kang hikaw. Ginagawa nilang sukatan ng kabanalan ang mga bagay na hindi naman dapat gawing sukatan ng kabanalan. They put restriction to people that is not warranted by the Scripture. And they claim to know God. You see, kapag mas maraming bawal, mas maka-Diyos daw. Yun ang kanilang sinasabi. Pero nasabi ni Pablo, but they deny Him by their works. Ano yung works nila? They deceived people. They get money dishonestly from people. Ang tindi ng pagkakadescribe ni Pablo sa kanila, they are detestable, disobedient, and unfit for any good work. Alam niyo po, since false teaching is corrupt and defiled teaching, its direct effects in people's lives is a disordered worldview. It is a disordered worldview. Mali yung kanilang pagtingin sa mga bagay-bagay. Hindi tama yung pagtingin nila sa mundo at sa mga maraming bagay. Why? Because their minds has been corrupted by false teaching. Paul declared that these false teachers claim to know God, but their actions revealed that they know nothing about God. Madali po kasing magsabi that God is on our side. Katulad nga po ng aking halimbawa na kung mas madaming bawal, mas maka-Diyos daw sila. Pero in truth, defiled ang kanilang konsensya. Twisted ang kanilang moral compass. According to the Apostle Paul, the minds and the conscience of these people, the false teachers, are defiled, which means that they have no clear or pure conscience. Sira ang kanilang konsensya. Sa ating mga Pilipino, anong tawag natin sa isang kriminal na pumaslang ng gahasa, nagnakaw? Walang konsensya. Ang tawag natin sa ganung tao, walang konsensya, para ipakita, to communicate the utter depravity and the great evil that was committed. Ganon natin bansagan ng mga kriminal, hindi ba? Walang konsensya. Yung mga walang galang sa matanda, mga walang respeto sa kanilang mga magulang, mga taong masama ang pag-uugali, mga taong handang manakit o pumatay ng kapwa, makuha lamang ang kanilang kagustuhan. We call them walang konsensya. At ito yung sinasabi ni Pablo na buhay, na pag-iisip at itsura ng buhay ng mga false teachers. Napakaganda ng sinabi ni Dr. John MacArthur sa kanya pong commentary in this verse. Sabi niya, if the mind is defiled, it cannot accurately inform the conscience. Kasi in the mind, doon pumapasok yung mga bagay na mag-guide sa ating mga desisyon, mag-guide sa ating mga konsensya. So if you want to have a pure conscience, make sure na ang kaisipan mo ay punong-puno ng mga maka-Diyos na bagay at mga maka-Diyos na katotohanan. Pagpapatuloy po ni Dr. John MacArthur, when conscience is accurately and fully infused with God's truth, it functions as the warning system God designed. Di ba yun naman yung purpose ng ating konsensya?
Bilang mga taong makasalanan, talagang meron tayong urge na gumawa ng masama. If we will have our own way, kaya nating pumaslang ng mga taong nanakit din sa atin. Kaya nating magpakasama, to be honest. Pero meron tayong konsensya. Meron tayong moral compass. So hindi natin ginagawa, merong restriction kung bakit hindi na a-unleash yung pagiging natural na masamang tao natin. So sabi ni John MacArthur, when your mind is infused with God's truth, your conscience will function the way God meant it to function. To warn you not to commit sin, not to do evil things, not to commit murder. Pero itong problema, false teachers had no functioning conscience because their minds were corrupted by their false teaching. Alam niyo mga kapatid, pag pinakinggan niyo yung pagtuturo ng mga false teachers, talagang they are convinced, hindi ba, na tama yung kanilang mga sinasabi. They can even justify yung kanilang pang-aabuso sa kanilang mga miyembro na walang bahid konsensya. They are the people that is being described by Paul in these verses. Ganon katindi ang pwedeng gawin ng maling katuruan sa ating mga isip at sa ating mga buhay. So, brothers and sisters, continued exposure to false teaching will ultimately corrupt your minds and in turn destroy your conscience. Kaya wag po nating i-expose ang ating mga puso at ang ating mga isip sa mga maling katuruan. For Paul, these kinds of people are detestable, disobedient, and unfit for any good works. Such are the effects of false teachings, mga kapatid. So, anong dapat nating gawin? As I close, protect yourself and the church from false teaching. Protect yourself and the church from false teachings. Tandaan po natin. Next slide po. Ayan. Right doctrine always produces right living. Just as wrong doctrine inevitably produces a wrong life. So yung mga false teaching, dahil mali yung kanilang mga doktrina, mali din ang kanilang mga buhay. So tayo na mga mananampalataya, pag-ingatan natin ang ating mga doktrina kasi yung ating mga doktrina ang magtatama din sa ating mga buhay. Hindi tayo magiging perfect, but they will guide us. They will keep us. Next slide po. Therefore, anong dapat nating gawin? We must continually pursue spiritual maturity by nourishing our faith with biblical truth. Next slide po. We must immerse ourselves in the study of Christian doctrine to strengthen our faith in Christ. Wala pong ibang paraan, mga kapatid, para tumatag ang ating pananampalataya kay Kristo, kundi pag-aralan ng salita ng Diyos, pag-aralan ng mga doktrina natin bilang mga mananampalataya. So, let me close with this. Tandaan po natin, the remedy to devastation and deception is not simply trying harder to keep the rules. Iyan nga yung gusto ng mga false teacher, di ba? Mas madaming rule, mas madaming batas, much better. Alam niyo po, the remedy is a gospel that purifies the heart. The solution is always the gospel.
At kung nagkakasala ka, the solution is the gospel. If you are struggling, the solution is the gospel. If you are in doubt, the solution is the gospel. If you are in bitterness, the solution is the gospel. Kung meron kang mga hindi kasundo sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, o kaya naman sa mismong simbahan, the solution is the gospel. Alam niyo po, Christ did not die merely to change our vocabulary. He died to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people who are zealous for good works. So ano yung itsura ng isang Kristiyano na tumanggap ng Ebanghelyo? Punong-puno ng mabuting gawa. So, let us reject the empty talk of the world, submit to the surgical sharpening of God's Word, and live lives where our actions put the glory of our professions on full display. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa inyo pong mga salita. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa mga susunod pang aspeto ng aming pananambahan. Especially, Lord, we are rejoicing because today we will formally receive 3 new members of your church here at GCF Pampanga. Pagpalain mo po kami, Panginoon. May you be glorified. Bless also, Lord, our worship and giving. May you be glorified in all this, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen.